So yung mga kabahay, ito yung ngayon yung ating alamin kung paano ikabit itong WPC na PVC tubular. Ayan. Bali yung haba niyan, nasa 290 cm mahigit yung haba niyan. Alas ng exact na 3 meters. Bali bitin siya sa 3 meters yung haba niyan. Yan, bali dalawang kahon yung kakabit natin. Siyempre mga kabahay, gagawin natin yung mga sukat na kailangan natin. Siyempre kailangan hulog. Nakahulog dito, nakahulog din dito sa may kabila niya, siyempre. Para magtama-tama. Yan, nakahulog yan. Tapos ginagawa namin sa ceiling, binubutas namin tulad niyan. Ngayon ito mga kabahay. Pansinin niyo to, yung ikakabit natin PVC na tubular, saktong-sakto lang siya dito sa may kisame. Ayun yung cutting natin para wala siyang palag. Ngayon mga kabahay, sa baba naman, dito sa tiles natin na ikakabit, ginawa namin, pumutol kami ng wall angle. Yan. Saka namin sinakto dun sa mismong pinakadoob ng PVC tubular natin. Kabilaan yan para talagang wala siyang pasag. Yung iba kasing diskarte nila, bali halimbawa ito 3/4 to o medya na plywood, nagkakating sila nito ng halimbawa plywood to, nilalagay nila dito. Ito yung pinaka pagkakapitan ng tubular nila, wala namang pong problema doon. Ang kwan lang kasi magkakating pa sila. Ito halimbawa dito tayo, halimbawa ito na, itatayo na natin to. Imagine niyo plywood to, ipapasok natin dun sa loob na ito. Ang mangyayari kasi niya pag gaganyan, kakat ka pa dito, kakat ka ng kasing kapal na ito. Ibig sabihin, didiskartehan mo pa kung paano maitatago yung pinagputulan niya. Di tulad na itong sa wall angle, di tulad niyang diskarte na ganito sa wall angle. Ang kakatingin nyo lang ay ito lang gilid, magkabila. Ayun lang, para maipasok na, i-slide lang natin na ganon para pumasok na ganon. Okay, ayun, ganyan diskarte namin. Ayun, mapapansin nyo, saktong-sakto siya, wala siyang pasag. Bali re-repeat na lang yan, magkabila, tigalawa. Ayun yung diskarte. Tapos mga kabahay, baka nagtataka kayo kung bakit ayan ginagrinder namin, hindi namin binabare, bali babarinahin pa rin naman namin. Ayan, tulad niyan. Ayan mga kabahay, paliwanag ko kung bakit ginagrinder muna tapos binabarena, kasi sobrang tigas ng tiles natin. Pansinin niyo yung bala kung nakakailang kami. Alam niyo bang nakaka-4 na butas pa lang kami dito sa unahan. Ayan. O 4, ala pa yatang 4 na butas Tignan niyo yung talim namin yung mason rivet namin. Wala na, pudpud na agad. Eh kung dediretso natin na panay butas lang, malaking gastos to, bala pa lang. Kaya yan, ginagrind namin para bubutasin. Tapos mga kabahay, ang pagitan namin, yung distansya natin, simula kami dito sa pinakagilid. Ayan, 2 inches to, 2 inches din yung wala, alternate, ganon. Meron, wala, meron, wala. Ayan, bali 2 inches, tas 2 inches din yung pagitan, tas straight na yan. Yung tayo nakakabit na yan, nakapit
fix na yan sa flooring. Nakat na natin to, straight line na uno ang taas dahil uno nga tong wall angle natin. Pag sinalpak natin, diba, tapos na agad. Hindi na tanaw yung magre-retouch tayong konti, pero hindi naman ganun katulad nung unang katulad nitong ginagawa nilang sapatos. So yun lang, pagkakat dito, ganun din sa kabila, o i-slide lang natin para pumasok dun sa loob. O sa kanan natin i-re-rebit yun. Okay, ayan, gamit yung talim ng lagarin bakal na pinapulis yung dulo. Ayun yung ginagamit namin pang butas para makuha yung pinakasulok. Yung kakating natin dito magkabila, yung straight line lang, para lang yun dito sa may tatamaan na, sa may tapat ng may tatamaan na metal paring. Kasi nga halimbawa, imaginein yan, no? Nakasagad na siya, hindi na natin maangat, saka natin isasalpak doon sa baba, diba? Nakalak na siya. Kasi kung eto naman, kabila naman tayo, sa walang metal paring, halimbawa buo tong isang buo na to, no? Papasok natin ng sagad papaloob, o saka natin sasalpak yung pinakailalim doon, saka natin ire-rebit. Sinabi kong kakating tayo para lang dito yan, na may tatamaang metal paring. Pero kung wala naman, wala na tayong kakating dito sa ilalim, kasi pagkaangat, tapos bababa na natin para isalpak doon. So yun mga kabahay, ngayon nilinin yan. Isasalpak na namin yung taas. Ayan. Para gagawin, ngayon okay na yung ilalim. Ngayon kung makating na natin yung magkabila, tutulak na lang natin to. Okay na. Pagkasalpak doon naman tayo sa taas. Yan. Hindi pa nakapasok. Noon, ngayon na, mga bahay. Kita nyo, linis, oh. Diba? Ganun lang. Ganyan ang gagawin kapag hindi natin palulusutin tulad nung. Kasi eto mga kabahay, bigayan. Siyempre bawal naman tayo magbutas dyan. Kaya kung ganyan ang mangyayari, ano ba, biga o ayaw nyo magbutas ng ganon diskarte gagawin nyo. Bali ang mangyayari, ang cut nyo lang, wala na sa baba, dun lang sa taas. Ayun ako mga kabahay, imagine niyo kung yung isang diskarte gagawin nyo, yung puputol kayo ng plywood, yung pinakasapatos nyo dito sa ilalim, puputol kayo, dami nyan. Tapos siyempre itotox nyo yun,
Tapos i-screw nyo pa katrabaho, di ba? Di tulad nito, wall angle lang. Puputulin nyo lang. O, tapos bubutasin, tapos re-rebit lang. Napakabilis trabahuin. Oo, magtarin siya. Ano yan, hindi ba, sakto lang ano? Mali. Hindi. Nagkaka ka ng konti, pupunta dyan sa iyo kapag pinapawag. Ito malalim. Then yung gagawin natin. Okay, ano mo? Ano ba laban? Laban, medyo. Medyo laban. Pag laban, mabawasan ba yan? Ngayon dito naman tayo sa may itatamaan ng metal paring. Ang gagawin niyo naman sukatan dyan, sagaran, sagad sa may metal paring, saka sagad dito sa may tiles. Baka kasi mamaya sumukat kayo dito sa may gypsum board. Sayang PVC tubular natin. Mga kabahay, kanina diba sa taas tayo nagkating para maipasok natin. Ngayon naman diyan naman tayo sa baba magkakating. Dito naman tayo sa wala nang tatamaan. Gagawin nyo na lang yan sa sukat nyo. Halimbawa, sukat nyo mula sa tiles hanggang doon sa may taas ng gypsum board. Gawin nyo, pasobra kayo ng kahit na 1 inch lang.
Pogi na, pogi. Pogi.